ay pinatahimik dito at siya ay deliberately this is not suicide, this is homicide. It's typical of what you call a rub out para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito nang hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. Nahulog, nagpatihulog, o inihulog? Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglaang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Pagising natin kaninang umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya na di umano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadulas siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basehan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary of Gloria Macapagal Arroyo, committed suicide right in front of the grave of his parents. Because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post. Hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as a Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible? Does she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral, pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately this is not suicide, this is homicide. It's typical of what you call a rub out para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito nang hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration
or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita kanina, nabasa kanina ng komento, paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability? Because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o ano pa mang mga proceedings na magaganap pagkatapos nito. One thing is for sure, anuman ang tanging dahilan, ang larawan na ipinipinta nito ay hindi maganda para sa administrasyon. Because the people who were tagged or identified to be involved in this fiasco, which goes all the way to the doorsteps of Malacanang, are either turning up dead or running away from the law, nagtatago sa malayong bansa, kagaya ni Zaldico, nagre-resign sa kanilang mga posisyon, kagaya ni Martin Romualdez, di kaya ay nakakasuhan. So the people, the alliances that the administration has at the moment ay panipis ng panipis. At ang usapin na ito na meron tayo sa budget pagdating sa Bicameral Conference Committee will show you kung gaano nakahina ang ating Pangulo sapagkat hindi niya na mapilit ngayon ang Senado, di kagaya noon na basta na lang pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. And it appears sa magkakaroon ng matinding sigalot dito sa Bicam Conference Committee to a point na hindi nila pirmahan itong Bicameral Conference Committee report. The worst thing for the president that he did is that he sided with the House of Representatives and said na mas maigi daw na ibalik na lamang yung 45 billion na kinansila in accordance with the House version. Now, this puts the president in favor of the House but against the Senate. How this will affect the transition, yung balance of power ngayon dito sa Senado, that is yet to be seen. Pero I definitely know that there will be a negative effect. There will be an adverse effect itong nagaganap na ito sa ating Bicameral Conference Committee report. And all of these things are happening simultaneously. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo noon, kumapit kayo bayan, things are gonna get rough, but things are going to happen very fast. Since nung Mayo po, nagsunod-sunod na ito, and the cascade of the collapse of the walls of Malacanang continues. Again, 2026, 40 years after EDSA 1, it's coming. Will history repeat itself? I think it will, but in a worse way for the current administration. Pero tayo pong lahat, patuloy tayong naririto at nagbabantay. Mag-participate tayo, mag-engage tayo. Let your voices be heard. Pero sa inyong pakikialam, mas mainam po na tayong lahat ay magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.